Ang katotohanan na ang lugar na ito, ang may pinakamaraming bakas ng digmaan sa Hong Kong, ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Patuloy itong nag-aalap! Lumuhod na ngayon. Sila'y naging nasunog. O, sinabi nito na gumagalaw ang mga manika. Nandito ba ang uniforme? Kanino tayo nakikipag-usap? Ano ang kailangan mong gawin? Tumap ka lang ng ganyan. Sandali, ano? Kamusta Ronin at pamilya at welcome back sa channel. Ako si Steve Ronin. Naghahanap kami ng mga nakamamanghang pakikipagsapalaran. Ngayon, kung napansin mo sa aking huling serye, ang serye ng Thailand, gumawa ako ng isang vlog na nagpapakita ng maraming mga nangyari sa likod ng mga eksena at ang mga aspeto ng kultura at ang aking karanasan sa Thailand. At ipinakita rin nito ang lahat ng mga inabandonang lugar at mga lugar na kinakatakutan na ginawa ko. Ngayon, sa kasamaang palad sa Hong Kong, hindi talaga ako nakaranas ng kultura o nakapag-try ng mga bagong pagkain o tuklasin ang lungsod na medyo nadismaya ako tungkol dito. Sana nagawa ko dahil kung nagawa ko sana ay nagawa ko ang isang Hong Kong vlog. Pero nang kami ng aking mga kaibigan ay dumating sa Hong Kong mula sa Thailand, kami ay nandoon lamang ng halos isang linggo at bawat araw mayroon kaming mga plano na tuklasin lamang ang mga abandonadong lugar o mga lugar na kinakatakutan. Wala masyadong oras para tuklasin ang lungsod. Sana sa susunod kong pagpunta sa Hong Kong, magagawa ko muli ito, makagawa ng vlog at mas marami pang maranasan sa kultura at pagkain. Kaya sa sinabi ko, ilalabas ko ang mga video ng aking pagtuklas sa Hong Kong sa mga susunod na linggo. At ito ang unang video sa serye ng Hong Kong. At sa tingin ko ay magugustuhan ninyo ito ng sobra. Yan lang ang masasabi ko. Sana magustuhan ninyo ang video na ito bago magsimula ang adventure. Gusto ko lang siguraduhin ninyo na pindutin ang like button at mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo galing. At siguraduhin din na kayo ay nakasubscribe. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Kaya ito itatagal lamang ng 1 segundo. Pero sige, makikita ko kayo sa dulo. Mag-enjoy. Ito ang Hong Kong Central Hospital na nagbukas noong 1966. Ito ay dating isang maunlad na pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan na kilala sa kanyang dedikasyon sa pagliligtas ng buhay ng mga tao. Subalit ito'y nagsara noong 2012. At mula noon ay nanatiling iniwan na napapalibutan ng misteryo ngayon, tatalakayin natin ang mga nag-iisang pasilyo kung saan libu-libong buhay ang nasagip at malungkot na marami ang nawala. Ang ating layunin ay alamin ang nakatagong morgue sa loob ng ospital na nagtataglay ng hindi pa nasasalaysay na mga kwento ng nakaraan. Tayo ay magsasagawa ng paranormal na investigasyon upang makipag-ugnayan sa mga espiritu na maaaring nananatili pa rin sa nakalimutang santuaryong ito. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito upang malutas ang mga sikreto ng enigmatikong lugar na ito. Sige lahat, kaya lang namin dito, may banda ng ospital? Central na ospital? Central na ospital, yun ang pangalan nito, tama ba? Hong Kong? Hong Kong? Nakakatawa nga ako at si Josh nakapunta na kami rito. Unang punta ko rito ay 6 na taon na ang nakalipas. Gaano katagal ito? Ikaw, pareho lang tayo ng oras. Bakit? Bakit tayo bumalik dito? Siguro ginagawa na natin ang multo ngayon. Kaya ang plano ay gumawa ng paranormal na investigasyon sa ospital na ito. Ito ang pinakamultong ospital sa Hong Kong. Yan ang... Kailangan nating malaman kung paano makapasok. Malabo ang aking alaala. O, kailangan mong malaman ito kaya kita-kits tayo. Kapag nasa loob na tayo, ito ang pinakamaliit na tawiran kailanman. Ngayon dapat merong bantay sa mismong sahig ng ground level. Hanggang ngayon wala akong nakikita o ilaw lang ito ang nakakalokang bagay. Ay ang setup ay eksaktong pareho sa kung ano ito 6 na tao na ang nakakaraan. Handa na tayong umalis walang seguridad. Kailangan nating humanap ng paraan para makapasok. Kaya may balkonahe dito. Sa tingin ko, ligtas itong suriin. Basta ayaw kong makita ng mga taga rito.
Medyo cool na magandang tanawin ang mga tao na naglalakad lang mula sa ibaba, na walang kaalam-alam na may tao sa itaas. Ngayon, medyo kakaibang iniisip lahat ng tao kaya nakarating na kami sa loob. Hindi talaga pareho sa huling beses na pumunta ako dito. 6 na taon na ang nakakaraan, mukhang dumaan ang bagyo o tornado. Dito, maraming tao ang dapat na dumaan dito. Ang magandang parte ay may marami pa ring mga bagay na naiwan. Tingnan mo itong opisina o 666. Ano ang ginagawa ng mga tao sa mga ritual dito? Medyo nakakakilabot pero makikita mo rin na malamang na tumira dito ang mga taong walang tahanan. Nakikita mo ang maraming unan at damit na nakakalat sa ilan sa mga kwarto. Sana tayo lang ang nandito. Wow, nakikita mo ba? Naiwan pa nga lahat ng kagamitan dito. Ang nakakalokang bagay ay nang isara ang lugar na ito. Sinubukan nilang ibenta ang karamihan sa mga bagay. Ang mga natitirang bagay o di na ibentang gamit. Tingnan mo yan. Parang x-ray ng spinal na malamang ginamit para sa abortion. Ang katotohanan na ang lugar na ito ang may pinakamaraming aborsyon sa Hong Kong ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Tangina, tingnan mo yung kisame. May mga nag-scrap dito para kunin ang metal at kable na ibebenta. Ay, parang nakakakilabot ito. Hanggang ngayon, wala pa rin akong nakikitang kakaiba dito sa taas. Sobrang walang laman. Hindi ko maipaniwala ang nangyari sa lugar na ito. Eto, may album. Ito'y isang magandang natagpuan. Makikita mo lahat ng pasyente na pumunta dito. Mga bata, mukhang may mga aktibidad din na ginagawa sa ilang mga larawan na ito. May naririnig ka ba dito? Okay, wala namang tao dito. Naririnig ko ang mga ingay at malakas na kalabog sa paligid. Pwedeng hangin yan. Nasa tabi rin tayo ng pangunahing kalye, kaya naririnig ko ang mga tao na naglalakad at nag-uusap mula sa labas. Parang galing dito sa loob, o baka talagang mga multo yan. Malalaman nun natin kung may squatter sa kwartong ito pagkatapos ng paranormal na investigasyon. Nakita na natin ang karamihan sa palapag na ito. Tumungo tayo sa isang antas pababa. Pare, tangina, kinabahan ako, tangina, akala ko, sige, kung sasabog siya dito dahil narinig ko. Swear narinig kita kaya hindi ako sigurado. Oo. Nakakatakot ang lugar na ito, kaya ano yung ingay na yon? Pare, nakakatakot. Hindi ko alam galing ito parang sa isa sa mga hagdanan ng exit. Akala ko ikaw yung nangyari dito sa palapag na ito. Oh, at pare, pakiramdam ko may mga taong nagpapalamig dito dahil parang may mga kwarto na may mga unan at kumot. Kaya baka wala na dito ang mga gwardiya dahil dumaan kami, hindi kami nakakita ng gwardiya. Kung ganun, makakapunta tayo sa morgue na di ko pa nasusuri. Ang unang palapag kahit ilang taon na ang nakalipas. Sinubukan kong hanapin ang morgue pero hindi ko natagpuan. May kwarto ng morgue, oo, dahil sabi ng multo na para makarating kami, kailangan naming lumabas para makapasok doon. Sige. Kaya isave natin ang morgue sa huli. Pagkatapos natin mag-shoot dito. Oo, kailangan nating makita sila. Iyon ay isang bagay na hindi ko nakita nung unang dumating ako dito. Kahit papaano, may bago tayong magagawa, mga kaibigan. Ang buong lugar ay iba ang hitsura kumpara nung dumating tayo dito. Parang buong bagong video talaga. Lahat ay wasak. Kaya dito ako dadaan. Mahal ko ang aking ghost equipment dito. Iniisip ko na dito tayo magsisimula kapag ginawa natin ang ating ghost video. Una, Sige. doon kung saan ang mga pasyente ay gumagaling. Marami sa mga kwarto hanggang ngayon ay walang laman base sa nakikita ko. Naaalala ko na may isang kwartong may mga kama. Nandito pa rin ba ito sa palapag na ito? Sa tingin ko, ito yung isa. O ako? Sa tingin ko ay ganun na ngayon. Oo pare, ganun nga. Nakikita ko na ang kwarto dito mga pare, ganun nga.
Sinusubukan kong hanapin ang sahig na may mga kama ng pasyente. Pakiramdam ko ay sobrang gulo na ng lugar na ito dahil sa mga taong dumating na baka nanakawin na sila. Ibig kong sabihin, mukhang ito na yung maaaring naging ito. 6 na taon at ito ang nangyari. Talagang nagsisimula na kaming isipin na ito ang kwarto na hinahanap ko na may lahat ng kama ng pasyente. Ganun na lamang ito kasira na hindi ko na ito makilala sa lahat. Sa video na ito, maglalagay ako ng nakaraang footage para ipakita ang dating itsura nito. Nakapagtataka kung paanong nagbago ang lahat sa loob ng ilang taon. Pero alam mo, hindi talaga ako pumunta dito para mag-explore. Pumunta ako dito para gumawa ng paranormal na investigasyon at tiyak na mas bagay ito sa mood para dito. Palagay ko malapit na kaming simulan ni Josh ang paranormal na investigasyon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Pindutin ang like button at ilagay sa komento ang iyong saloobin kung nagustuhan mo ito. Ang kasa kapag operasyon. Gamot at mga droga sa lahat ng dako sa mga counter. Lahat? Tama mga kaibigan, kaya meron tayong lahat ng naitayo. Meron tayong buong 4 na naitayo. Ito ay talagang kahanga-hanga. Alam mo, rempod sa counter ng pag-check-in, parehong mga gilid ay naitayo na may mga music box at iba pang mga gadget rin. Catball, ano man ang pangalan mo, at meron tayong mga camera sa bawat kwarto na nagre-record. Kaya meron tayong lahat na covered. Hindi tayo magpapalampas ng isang anggulo sa palapag na ito. Tama mga kaibigan. Kaya itayo ang lahat ng live action camera patay na kampana music box. Sige, nagre-record ka, nagre-record. Magpakilala tayo sa karaniwan o... Kaya magpakilala ka, kaya ang pangalan ko ay Steve. Ang pangalan ko ay Josh. Nandito kami para talagang makipag-usap sa inyo. Kung hindi ninyo alam, patay kayo. So, patuloy ka na pasensya na kung sasabihin namin. Pero gusto lang namin malaman ng iyong kwento. Baka matulungan namin kayo. Baka pwede ninyong ibahagi ang kaunti tungkol sa inyong sarili. Baka sabihin ninyo sa amin kung ano ang nangyari. Iniwan namin ang aparato. Iniwan namin ang mga aparato dito sa mesa tulad ng inyong ginamit na meron kami. Meron kaming mga aparato sa sahig. Mga aparato, doon isang kampana na pwede mong i-ring at kahit mga aparato doon. Kaya kung gusto mo lang hawakan isa o makipag-usap sa amin, iyon ang magpapaalam sa amin na nandito ka at hindi kami nagdudulot ng anumang pinsala. Oo, hindi talaga kami nagdudulot ng anumang pinsala. Hindi rin makakasakit sa iyo ang kagamitang ito. Tulad ng sinabi mo, nandito lang kami para matuto tungkol sa lugar na ito at sa iyo. Kaya kung maaari mong ibigay sa amin ang anumang impormasyon, talagang magpapasalamat kami. Pwede kang maglaro sa kagamitan o gumawa ng kato para ipaalam sa amin na kasama mo kami ngayon. Naglaro ka ba sa aparato kanina dito mismo? Kung ikaw ay nurse, doktor, o pasyente, pakiusap makipag-ugnayan muli at pakipatay ang mga ilaw. Ang pulang antena ng asul na bola ng pusa. Baka hindi siya marunong mag-Ingles. Subukan ko ang ating ghost translator. Oo, subukan mo yan. Sige, i-on ko na yan. Ano ang ginagawa ng device na yan? Ito ay tinatawag na ghost tube. Ang talagang cool dito ay maaari kong piliin ang wika. Kaya ang traditional na Chino ay malamang, oo, yun ang ito, at saka ito ay maaaring isalin pabalik sa Ingles. Oo, tandaan din na hindi sobrang luma ang hostel na ito, kaya halos lahat dito ay nakakaalam ng Ingles. Tama, totoo. Ako'y positibo talaga. Oo, baka hindi natin kailangan gamitin, pero gagamitin ko lang ito. Subukan mo lang din. Oo. Tulad lang sa teorya. Baka magsimula tayo makakuha ng aktibidad kung gagamitin ko ito. Oo. Kung mayroon mang sino man dito sa kwartong to, magbigay sa amin ng ingay o kumatok. Nandito para makipag-usap sa iyo at malaman ng iyong kwento. Sana nandito si Richard ngayon para makapagsalita ng Mandarin o Cantonese. Susubukan kong sabihin, sundan mo ako. Sundan
Sinundan mo ako, dito ka pumunta sa paligid na ito? Hayaan mo na nandito ka. Yo, REM pod, REM pod, REM pod. Nagwawala ito ng sobra, pare. And sandan ang REM pod ay hindi magliliwanag mula sa... Hindi sila nag-activate ng mga telepono. Hindi nag-activate ang mga ito sa pamamagitan ng telepono. Malayo rin ang telepono. Pare, sobra. Sige, okay na tayo. Gusto ko ng isa, sabi niya. Gusto nila yung equipment. Gusto mo yung REM pod. Madalas mong pinaglalaruan, gusto ko ng isa. Sabi nila ngayon kasama ito. Mababasa mo ba sa Ingles kung magamit ako ng Google Translate? Oo, hindi mo talaga malalaman. Ilawan mo ang REM pod kung makapagsalita ka ng Ingles. Muli, medyo positibo pa ako na maintindihan nila ang Ingles, pero ganun pa man. Tandaan mo rin, meron din akong DR60. Tingnan ko kung maaaring palakasin ko ito. Salamat sa iyo sa paghawak sa aparato. Hindi ako sigurado kung maaari kang magkaroon ng isa ngayon, pero maaari kang maglaro habang nandito tayo. Marami sa iba pang mga aparato ay masaya rin laruin. Maaari ka bang magbukas ng ibang aparato dito sa palapag na ito? Nakuha na ng camera mo ang pagtuktok. I-zoom in mo kapag kinukuha yung tab. Pare, ang IR light ay namatay ba ito? Mukhang namamatay ito. Kung kumukurap ito, malamang namamatay na ito. Kakaiba yun. Kakatukin lang natin tapos biglang kumurap. Hindi ko alam. Ibig sabihin, maaaring may nagpapahina sa baterya. Parang isang espiritu ang nagpapahina. Narinig ko na naman ang pagkatok. Lalapit ako. Malamang patayin ko ang ilaw ng IR. Ay, ano ba yan? Parang nangyayari ito dito. Kaya merong isang tao dito. Hello? Hello? Yun ay isa pang pagtap. Mga kaibigan, patatayin ko na ito. Baka kayo ay... Makapagpindot ng kampana sa gitna ng sahig. Mukha pa rin itong maganda. Ano ang sinabi ko? Sa palagay ko, sinabi nito na Nihil Tunnel pero hindi ako tiyak. Tunnel? Hindi ipinakita sa iyo ang salita mahal. Ay, teka, nagawa nga pala nito. Sige, tingnan natin kung ito'y live. Sa tingin ko ito'y Oh, tunnel. Sinabi ba nito na tunnel? Hindi naman mahalaga. Patuloy lang. Greg, i-edit lahat ng kalokohan ito. Huwag nating gamitin. Ikaw ba yung parehong espiritu na naglaro sa REM pod? Pwede ba sumunod ka sa amin dito sa... Kwarto, meron kaming isa pang laruan na baka magustuhan mo. Pakiramdam ko ako. Hindi ko makita? Ang pagtuktok ay nangyayari sa kampana. Ang kampana? Sa tingin ko, tinutuktok nila ang kampana. Naririnig ko ito. Tinanggagiling sa kampana. Maliban na lang kung ito'y nakaka-detect ng isang bagay. Bawal kumatok sa kampana maliban kung bahagi ito ng aparato. Bago ito, kaya hindi ko alam. Ikaw ba ang kumakatok sa kampana? Yun ang dapat mong gawin. Katukin mo lang ito ng ganyan. Tay, anong Diyos? pare, di ka siguradong tatapikin mo ito hanggat di mo ito tinapik. At ito ay... Tiyakin. Parang ngayon ito'y nagpapatuloy. Biglaan lang? Narinig namin ng mga tao na naglalakad doon, pre. Pre, kaya ibig sabihin nandito ito kasama natin ngayon.
Salamat sa pagpunta mo dito sa kwartong ito, kasama namin, at salamat. Wow, gusto mo rin ito. Sa tingin ko gusto nito ang kampana. Oh, mahal nito ang bill. Ito ay kahibangan. Oo, sige naman. Huwag mo munang pitikin ang kampana. Huwag mo munang pindutin ang kampana. Magtatanong muna kami sa'yo. Talagang gusto niya ito. Sige, ano na ang dapat nating itanong ngayon? Lumayo tayo ng gusto. Dadaling ko yung bagay na ghost tube. Oo, dalhin mo dito kami. Kakailanganing ayusin ang lahat sa kwartong ito. May sinabi ito. So tingin mo ba dapat nating ilipat lahat ng gamit sa kwartong to? Para kasi sinabi nanonood. Yung bang sinabi nila? Sinabi na nanonood. Nanonood. Tingnan mo na ngayon, ito yung nagpapatuloy. Sige, manatili tayo dito at bigyan ito ng espasyo. Mag-usap na lang tayo mula dito. Sige. Kung ikaw ay doktor, maaari mo bang patugtugin ng kampana? Kung ikaw ay nurse, maaari mo bang patugtugin ang kampana? Sa tingin ko ito ay ang NARS dahil sa una ito ay nangyari dun mismo. Sa istasyon ng NARS. Oo, at siya ay... Sige, mabuti. Salamat. Ihinto ang kampana. Oh, sige na, tigilan mo na ang paghawak sa kampana. Kaya kung nais mong makipag-usap sa amin, ipagpatuloy lang ang paggamit ng aparato sa aking kamay. Masarap kung kasal ito sa Ingles or sa Cantonese at isasalin ito pabalik sa amin. Paano tungkol dito? Ano ang gagawin ko? Gawin ng ano? Ano ang gagawin ko? May nagsasalita at gustong makipag-usap sa atin. Kumatok ito sa kampana, tumigil, at pumunta rito. Ano ang gagawin ko? Ngunit namamalapit na ako magsabi. Biglang may naisip ako. Gusto itong makipag-usap. Masigasig ito. Tingnan natin kung makakapag-ugnay ito sa mga kagamitan sa susunod na kwarto. Sige. Pero ano ba ang meron doon? Meron tayong music box. Sige. Sige, sundan nyo kami. Sa mga palalagay ko, magugustuhan mo rin ang device na ito para sa iyo. Oh. May device kaming nagpapatugtog ng musika. Ito ay mas mabuti kaysa sa kampana, pero sumama ka sa amin sa panig na ito. Oh. Halika dito sa panig na ito. Sundan mo kami. Okay, nandito ako, Diyos ko, napakaingay ng tunog na yon. Tumigil ka na lang, sa tingin ko talaga ito ay sumusunod sa atin. Maaari kaming tumulong or makipag-usap pa sa'yo, pero kailangan muna naming matiyak na andito ka talaga sa amin. Gawin mo lang eksaktong ginawa ni Steve, tumawid ka lang. Malusog, ibig kong sabihin ay nakakakuha tayo ng kahangahangang mga bagay ngayon. Oh, yun ay talagang magandang aktibidad. Mawawala ko ang aking... Isip rin kung ang music box ay magsisimulang magpatugtog, siguro. Pumunta ka rin dito para ipakita na ito'y ligtas din. Sa harap ko lang, gawin mo ito, i-trigger mo lang yan, gumawa ng tunog, kailangan mo lang maglakad dito. Ang crazy talaga na tumigil ang kampana. Hindi na tumutunog ang kampana ngayon. Ibig sabihin, marahil ay lumipat na sila. At hindi rin nagpatuloy ang pulampod. Pakiramdam ko nandito sila, pero... Maaari ka bang tumayo sa harap ng lababo? Nakikita mo ba itong lababo? Tumayo ka lang sa harap nito. Yan lang ang kailangan mong gawin. Baka hindi ito nagustuhan ang kwartong ito sa ilang dahilan. Hindi ko alam, maaaring kahit ano ito. Bakit ayaw mong sumama sa amin sa kwartong ito ngayon? Kung hindi kayang gawin ng NARS, nakausap natin ang hinihiling namin, may iba pa bang tao dito, Katok? Sabi ko Katok, alam mo ba? Katok. Saan ka manunuktok? Alam kong gusto niya na tayo'y manuktok. Hindi mo ba gusto ang kwartong ito na ating kinalalagyan ngayon? May nangyari ba dito? Maari mo ba kaming sabihan kung ano ang nangyari dito?
iyon? Tara-tara baka sa loob ng 2 minuto. 2 minuto? Oo, bigyan mo ng 2 minuto. Para sigurado. Nag-iisip ako kung gagawa tayo ng DR60, mailalagay natin ito doon at magtatanong mula dito. Bakit hindi mo gusto ang kwartong ito? Sakaling sila. Hindi. Oo. Magandang ideya yan. Sige, oo. Siguro tama ka. Dapat ba akong sumubok? Oo, ilagay mo ang DR60 doon. At tatanungin natin ito mula dito. Natakot ako sa sarili ko. Ilagay mo ito dito sa counter kung saan akala ko baka nandun ka. Ngayon ano yung gagawin ho? Sabihin mo sa kanila kung ano ang gagawin. Maaari kang mag-spin ng anumang nais mong ibahagi sa amin. Kapag sinabi kong mag-record, kailangan mong magsalita ng malakas hanggat maaari at sumigaw kung kailangan para makuha ang aming enerhiya. Ano man ang gusto mo, simulan na ngayon sa 3, 2, 1. Maaari ka bang pumasok sa kwartong ito? Gusto mo bang pumasok sa kwartong ito ngayon? Ang aking sanggol. Hindi pwedeng sinabi lang nito ang aking sanggol. Ikaw ba ay isang nurse na nawalan ng iyong sanggol dito? Kwarto o ikaw ba ay isang pasyente na nawalan ng iyong sanggol sa kwartong ito? Tumigil lang ako. Una sa lahat, yun ay cool. Yan ay medyo wild o... Kailan? Isang ospital para sa abortion. Sinabi nito ang aking sanggol at patuloy akong nagtatanong tulad ng mayroon bang dahilan kung bakit ayaw mong pumunta sa kwartong ito. Baka sinumanang nagpa-abortion dito at ito'y isang Bitag ngayon. nahuli. Sinabi rin nito na parang may bitag ilang minuto na ang nakakaraan din bago ang bitag. Kaya sa tingin ko na kung sino man o anumang espiritu ang kausap natin ngayon ay nahuli sa ospital na ito, maaaring ito ay isang nurse o pasyente. Maaaring pareho. Hindi. Maaring ganun. Maliban na lang kung ang pasyente lang talaga ang nag-trigger ng lahat, pero talagang pinaramdam nito sa akin na sa una ay kausap natin ang nurse sigurado dahil ang kampana ay tumunog ng tama para sa atin nang nandoon tayo ngayon. Hindi na tumutunog ang kampana kahit ngayon, nakalimutan kong i-playback ang bagay na iyon. Sige, handa ka na ba? Oo, i-playback natin ito. Halika na, baby money. Sobrang baba nito. Bakit hindi ito malakas? Karaniwan ito yung mas malakas. Ano mga... Halos sabihin ito. Parang pasyente, pero hindi ko alam. Oo, parang sinasabi nito, parang ako ay isang pasyente, bla 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 bla. Yan mismo. Parang sinasabi ng isang pangungusap ang aking naisip. Akala ko sinabi ako'y pasyente. Sige, manatili tayo dito at itanong muli. Sige, itanong natin dito. Ngayon din. Pasensya na, hindi ka namin naintindihan halos. Maaari mo bang subukang magsalita ng malakas hanggang kaya mo at sabihin sa amin muli? Narito na tayo. Mananatili tayo dito. Totoo lang, gusto ko yun. Gawin natin ulit yun na sana tayo iyon sa tingin ko lang. Dahil kakalipas lang natin ng mesang ito, sige, tatanungin ka namin ulit. Natakot ako sa iyo, tatanungin ka namin ulit kung ikaw ba ay isang pasyente o hindi. Sana ay maintindihan mo kami sa 3, 2, 1. Ikaw ba ay naging pasyente dito? Nagkaanak ka ba?
Next mo ba na ipaalam natin sa iba ang ating lokasyon at hangaring makipag-usap sa kanila? Maaari mo ba kaming sabihan kung ilang espiritu ang nandito ngayon? Okay lang ba kung pupunta kami sa morgue para mag-imbestiga mamaya? Sige, talagang nakakapagtaka iyon. Masarap sa pakiramdam, alam mo ba? Masarap sa pakiramdam. Sige na, dito na tayo. Yun ay ako. Ano yan? Dito sa taas, dito sa taas. Nagtataka ako kung ano yung sabihin. Maaring ang digmaan sa itaas natin, maaring. Sinusubukan mo ba sa ganung paraan? Lahat. Walang kakaibang malinis na bola ng pusa. Galing ba yan sa atin o hindi? Sa tingin ko na hawakan mo? Matagal na panahon na nakalipas na. Ay, kakaiba. Wala namang tugon doon. Walang tugon kaya, pero ang astig doon ay hindi pa rin nag-ring ang patay na kampana. Nakakakuha kami ng mga tugon. Pero parang, hindi ko alam. Baka kailangan namin magpatuloy sa ibang palapag. Operasyon. Tara na. Sa tingin ko maganda yan. Sige, talagang di na ito tumitigil. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ano ba sa gaya? Ako yun ang ibig kong sabihin. Ito ay nagaganap lamang mula sa tulad natin hanggang sa pare. Ano ba yan? Hindi lang ito tumitigil. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakitang gumawa nito ang isang bola ng pusa. Ayan na ba? Ito sira o hindi gumagana ito. Sige. Saan ako? Baka hindi pa nga nila alam kung saan sila sa impyerno. Kailangan kong malaman. Yan ay... Ikaw ay... Sa ospital kaya, ikaw ay nasa Central Hong Kong Hospital ngayon. Alam mo ba kung saan yun? Kung alam mo kung nasaan, pakituro ang pulang aparato. Diretso sa harap natin na may antena? Pero alis na kami ngayon. Kailangan mo kaming ipaalam. Hindi ka masasaktan nito, nakikita mo ba? Kailangan mo lang lumapit dito, haplusin mo lang ito, at ipapaalam nito na nandito ka. Ganon din sa nurse. Kung nandito ka pa, at upang ipaalam sa lahat na aalis na kami sa palapag na ito kung may mga taong naipit o gustong makipag-usap sa amin ngayon ang huling pagkakataon na makipag-usap sa amin o ipaalam sa amin na nandito ka dahil bababa kami sa isa sa mga operating room sa palapag na ito. Ngunit sasabihin ko, malugod naming tinatanggap na sumama ka sa amin, sundan mo kami sa ibaba. Talagang tahimik pre at sobrang kakaiba na hindi bumabagsak ang putangin ng patay na sinturon na yon. Sige, lahat ng tao anong kahibangan na karanasan dito. Sa tingin ko sa ikatlong palapag. Wow! Magandang paraan para simulan ang paranormal na investigasyon. Maraming kagamitan ang nag-off. Ako'y talagang masaya at talagang sa tingin ko ay nakikipag-usap kami sa isang nurse at pasyente. Kaya magse-set up na kami sa ibaba ngayon at magtatrabaho kami pababa sa morgue. Pero ipaalam sa akin kung ano ang sa tingin ninyo sa komento. Sige, lahat ng tao, kaya nagpapatuloy kami sa susunod na antas. Pababa ako'y. Pulang ilaw ang asul na ilaw ni Josh. Ginagawa namin ang halo ngayon. Sa tingin ko ito ay talagang cool. Ito'y isang estranghero. Mga bagay na estranghero. Dapat ito'y isang weirdong lalaki na may balde sa ulo dito. At kung hindi ito, ang susunod na isa ang sigurado lang. Pare, literal na nawawala ang aking pantalon, hindi ito nakakatawa. Ang susunod na isa, magandang senyales na nagbabawas ka ng timbang, may. Kailangan kong itaas ang aking pantalon. Nagbabawas ka ng timbang, bro. Teka, meron ba akong, nga pala, nasa sahig na ako. Susunod na palapag. Kaya tumitigil ba ang seguridad ko sa gabi? Sabi ng lahat, tumitigil ang seguridad. Oo, dapat ito yung palapag sa kaliwa, sana. Kaya mga kaibigan, hindi pa ako nakakapunta sa palapag na ito.
Pero pupunta tayo sa kwartong ito na may ulo ng piket, isang manikin siguro. Sige, hindi ito doon. Baka sa ibang palapag ito. Ikaw ang magpakita sa akin. Hindi ko alam eh. Sige, putulin lahat ito. Bibilisan natin ito. Tingnan mo ang sign. Wow, operating theater. Oo, kaya ito yung lugar kung saan parang mga professional ang nag-oopera sa mga tao at ang mga estudyante ay pumupunta at nanonood para makita kung paano ito ginagawa. Kaya Tingnan mo rin yun, oh. pare, nandito yung uniform. Wow. Ito ang kwartong nais kong subukan dito. Tingnan mo si Buckethead, tinawag ko siya, kaibigan ko siya. Nasaan si Buckethead? Nandito siya. Ano sa tingin mo sa kanila? Kawili-wili ito. Medyo chill siya, cool siya, di ba? O cool na tao at sila yung nag-operate sa parehong panig. Tingnan mo, ito yung isang buong setup na ginawa ng isang tao dito. Alam mo, At may isa pang kwarto ito, malamang na ginagamit din ito para sa operasyon. May mga ilaw pa rin. Wow, tingnan mo ang mga kagamitang ito. Mukhang isang uri ng tangke ng oksiheno, Steve. Meron ka bang rem? Maganda. Kaya iniisip ko para sa REM pod talagang inilagay namin sa likod namin. Sa tingin ko magiging cool to sa likod namin. Ang aking camera ay nakarinig ng tunog. Hindi ako nagre-record, pero ang patay na kampana ay tumunog ngayon. Maaaring ito ay ang hangin, pero sinasabi ko lang na ito ay gumagalaw. Ano ang nangyayari? Yan lang ang ibig kong sabihin ngayon. Hustisya, may isang tao na pumasok doon. Yan ang ibig sabihin o sila ay lumabas. Saan ko dapat ilagay ito sa likod namin? Ang REM pod ay dapat na tama talaga sa tabi ng jacket na yon. Magiging magandang lugar para ilagay ito. Okay, pinapatakbo namin ito. Ang cat ball ay tumunog. Oo. Dapat nating ilagay ang camera na yan dito para magawa natin. Mahuli ang lahat. Ang pakiramdam ko kung ito'y mag-off, titingnan lang natin ito agad-agad. Yan ang karaniwan kong ginagawa dahil iniisip ko na maganda na laging mahuli ito. Yan ibig kong sabihin, okay, ako gusto mong palitan ko ito. Walang magiging pagkakaiba. Makikita mo ang lahat. sige. Pagpatuloy itong nagpapatay sindi. Wala nang daan. Nawala na ito. Nagpapatay sindi ang bola ng pusa. Ilalagay ko na lang ito dito. Papalitan ko ito kung may mangyari at mawala at di ko nakita lahat. Sige, lahat. Kaya nag-set up kami ng bawat kagamitan dito. Nasa part doon ng device na ito. Dito mga music box sa bawat kwarto. Meron kaming mga camera na nagre-record sa bawat isa rin. Kaya hanggang ngayon nagpapatay sindi ang mga kampana ng patay. Nagpapatay sindi ang mga music box lahat. Kaya siguro salamat sa mga espiritu na nandito kasama namin. Maaari mo bang kumpirmahin ito pa, lalo sa pamamagitan ng pagsasabi ng off ng isang kagamitan, anumang kagamitan, patayin mo ito? Ipaalam mo sa amin na kasama mo kami ngayon. Kung ikaw ay sumilalim sa operasyon o na operahan sa isa sa mga kwartong ito, patay ng ilaw ng kagamitan sa kung saang kwarto ka na operahan. Nakakatawa ng lahat ay nag-off at nang tanungin niya kung tumigil ba ito, sige lang. Kung ikaw ay isang doktor sa halip na... Okay, nag-off lang ang bola ng pusa. Kaya ba sila nasa kwartong iyon? Sige. Kaya ikaw ay isang doktor at nasa kwartong iyong ka, tama ba? Papaganahin ko rin ulit ito. Nagpatanggal ka ba ng bata sa kwartong ito? Sigurado, sinabi mo lang na sigurado. Kayang mo bang umalis sa kwartong ito at pumunta sa susunod na kwarto? Ikaw ba ang parehong espiritu na aming kausap kanina? Narito ka na naman ba kasama namin? Kung maaari ka bang... Pumatok sa kampana? Pusa! Bola. Gusto nun na magpatuloy. Nakakaloka kung paano hindi gumagana ang mga bola ng pusa at saka bigla na lang gumagana. Parang ang mga multo ang pumipili kung ano ang gusto nilang gamitin sa buong gabi, ano nga ba ulit ang iyong tanong? Sinabi ko, gagamitin ko ang espiritu na kausap natin kanina. Sige, nandito ka ba sa amin ngayon, kaya nandito sila sa amin. Malamang sinundan nila tayo dito.
Nagpapasalamat kami sa pakikipag-usap nyo. Nais naming malaman ang karagdagang impormasyon ukol sa maaaring nangyari sa palapag na ito. Miners, bumubo kami sa bisa kung gusto nangyari. Ibig kong sabihin, huli na sa gabi ngayon. Nag-aalis din si Katpol. Sige. Namamatay ka ba sa isa sa mga kwartong ito? Meron bang nandito para saktan kami? Ang iyong aking kaibigan at ako ay walang masamang intensyon. Mabubuting espiritu rin ba kayo? Kung oo, 2 beses po bang magpapatunog ng kampana? 2 beses kung ikaw ay mabuting espiritu? Kung ikaw ay isang masamang espiritu. Sa tingin ko, ang dito sa ibaba ay maaaring hindi marunong ng Ingles. Isalin mo muna yan at tingnan ko kung kaya kong isalin. Kung gusto ninyo na umalis kami, sabihin nyo lang kung nakakaabala kami sa inyo, aalis kami. Oo, maintindihan kita gamit ang translator na ito. Maaari mo ba akong maintindihan ngayon? Kung maiintindihan mo gamit ang translator, maaari mo bang patunugin muli ang kampana? Para siyang nakakulong. Pwedeng ako pero hindi ko alam. Sandali lang. Hindi pa. Ganun ba? Kayang tamaan ng ganun kalayo pero di ako sigurado. Ibig kong sabihin, hindi ito tumatama sa akin dito. Oh, mahirap pa. Nasa asul na kwarto ka ba na ngayon? Naglalakad ka ba doon para malaman namin na nandun ka? Kumilos ka ba para malaman namin na nandoon ka? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sige, gawin natin ito. Bigyan na lang natin ito sa DR60. Ihulog mo na lang doon. Kahit na ganoon, hindi namin maiintindihan ng Cantonese o Mandarin kahit gamitin pa nito ang DR60. Tara, sirain natin ang tira. Sige, hindi ko sa tingin na tayo yun dahil dapat. Nang ako'y naglakad, totoo yun. Sasabihin ko ito dito ng mabilis. Pagpapatuloy ko ito. 1, 2, 3. Sino ka? Nagsasalita ka ba ng Ingles? Ikaw ba ang nurse mula sa itaas o? Kaugnay? Kaugnay, maaring ibang nurse. Dahil alam mo may iba't ibang nurse sa bawat palapag, hindi mo pa nga matrigger ang music box, hindi ba? Hindi ko ginawa. Sige, pakinggan natin yan. Teka, sa tingin ko yon. Ganun, okay. Minuto, akala ko sinabi nito o ako'y... Akala ko sinasabi nito na marunong akong mag-Ingles. Eto. Parang nagsasalita ako ng Ingles. Napakabilis nito. mga lalaki na mahina pero ipaalam sa akin kung ano ang palagay ninyo sa mga komento. Hindi ako makikipag-usap sa iba, Rock. Ito'y para sa iyo lamang. Bola ng pusa na naman.
Para sa bola ng pusa at ang tunog ng kampana, may kaunting komunikasyon tayo sa tagasalin ng multo. And ilan sa DR60? Pakiramdam ko gusto kong gumalaw. Pwede ba akong humingi ng pahintulot? Sa anumang mga espiritu dito sa... Mga espiritu sa lugar na to, nais naming makapunta sa punerarya. Pwede ba kami pumunta doon? Kung oo, maaari ba kayong gumawa ng anumang ingay o hayaan ng anumang kagamitan na mag-off ngayon? Kung ayaw mo kami pumunta sa morgue, maaari ba kayong gumawa ng anumang kagamitan, mga aparato na mayroon kami na mag-off? Maghintay lang tayo. O kung gusto mo nang umalis tayo sa gusaling ito, gumawa ka ng paraan para may sumabog. Kakaiba ito dahil lahat ay nagkakagulo. Tahimik na lang ngayon. Meron din ito sa itaas. Walang bahid ng kasamaan ang nararamdaman ko rito. Pakiramdam ko ay sobrang okay ako. Oo. Napaka-relaxed. Kung anuman, ito ay mga malulungkot na espiritu dito na nakakulong o mga doktor o mga nurse, mga pasyente, mga sanggol na yon na naging ipinanganak ko gumagawa ng marami, kaya ba kunin na lang natin ang mga gamit natin tulad ng sinabi mo at diretso na lang tayo sa morgue? Oo, puntahan na lang natin yung morgue. Oh, ito sa isang napakilap na kwarto. Hindi mo pa nakita. Ano ba yun? Diyos ko. Sa sandaling binigay ko ang mas galit na oras. Gusto mo ba kami, ano yun? Sa tingin ko alam ko kung saan ito. Sa tingin ko namatay ang aking pulsa. Sige. Sa tingin ko, sige, namatay lang ang aking camera. Kaon ng musika. Tara na lang. Wow, sige. Yan ay kakaiba rin. Oo, pupunta kami sa punerarya. Pupunta sa punerarya. Huwag mag-atubiling sa anumang espiritu dito, huwag mag-atubiling sumunod sa amin sa punerarya dahil gusto naming matuto patungkol dito mula sa inyo. Diyos ko, bigla na lang tumigil sandali ang aking music box. Ganon din sa isa na ito. Yan ay kahibangan. Tingnan mo, may aparato na hindi mag-o-off maliban kung dadaan ka sa harap nito. Oo, yan ay. Sige, tara na. Sige, kaya papunta na lang kami sa huling kwarto. Ito ang morgue. Mahigpit na squeeze. Pare, natagpuan ko rin ito ng mag-isa. Nabigla lang ako. Parang iniisip ko, alam mo, kung mamamatay ka, parang kailangan itong itago. Oh. Wow, maliit na morgue ito. Pumupula rin ba ito tulad ng mga voodoo dolls? Tama yun. Iyon talaga ang sinabi ko. Sila'y Nasunog sila habang gumagawa ng mga bagay. Ito. Iyan ang mga voodoo dolls. medyo kakaiba iyan. Sige mga kaibigan, halos ayos na ang kwartong ito. Hindi gaano. Nagbukas lang kami ng kahon ng pulang pod sa pasukan para sa mga pasyente o mga bagay na galing sa operasyon. Ano ang tawag ninyo doon? Ang mesa ng ward. Pulang pod sa mesa ng ward. Nakuha namin yun para sa komunikasyon. Oh? Ito ang sisimula sa akin. Pinakawalan ng mga espiritu. Espiritu ang usapan na pinapakawalan ngayon. Tandaan, maingay sa paligid, kaya hanggang dito lang muna. Sa totoo lang, ilalagay ko ito sa mga taong nasunog. Yung mga voodoo dolls. Sige, malinaw, ito ay napakaganda. 3 kami. Sige, ibig kong sabihin, kung ito man ay mga espiritu o hindi ko alam. Napansin ko rin na may 3 manika dito. Oh, Diyos ko, 1, 2, 3. Nagtataka ako kung may mga voodoo dolls na gumagalaw ng pusa. Oo, yun ay kakaiba. Baka may attachment sila sa isa't isa. Napakahirap sabihin, pero iyon ay nakakakilabot. Okay. Kaya oo, ang pangalan ko ay Steve at ako ay si Josh. At kami ay nandito sa loob ng morgue. Nandito kami sa loob ng morgue. Gusto naming malaman kung mayroon bang sino man dito na naiipit, naghihirap, malungkot. Kung nandito ka lang para sundan kami, maaari mo ba kaming bigyan ng senyales at ipaalam sa amin?
May mga aparato sa silid na ito na maaaring gamitin para makipag-usap sa pamamagitan ng paglapit lamang sa mga ito tulad nito. Ito ay magliliwanag ng pula berde pulang pod. Marahil ay maaari mong baguhin ang antas nito. Kulang po doon, maraming bagay. May ilang kagamitan malapit sa pasukan o labasan. Huwag kang magatubiling lumapit dito. Ito ay magpapahintulot sa amin na makipag-usap sa iyo. Una sa lahat, may ritual ba na ginawa dito dahil sa mga voodoo dolls ang mga manika na nasunog? Kasama ka ba sa isang salamangka o ritual? Sa mesa ng morgue kung saan malamang ay nandun ka sa isang punto, may mga aparato tulad ni Steve na itinaas ang mga iyon. Jasper. Maaari niyo po bang sabihin sa akin ang nangyari sa kwartong ito? Alam mo ba na namatay ka? Narito ba ang iyong katawan noong mga huling araw? Oo, narito ang iyong katawan noong mga huling araw at ito'y umalis. Rin. Nasa mesang ito ba ito? Kaya mo bang hawakan ng kagamitan? Kaya mo bang lakaran ng catwalk? Nakapatong ba ang katawan mo dito? Hindi yung ito. Akin. Ang pangalan ko ay Joseph. Yung pamangalan ko ay Joseph. Pangalan ng Britanya, siguradong Britanya. Ito'y nagpatuloy sa Britanya, Joseph. Joseph, ikaw ba yan? Nakikipag-usap ba kami sa iyo ngayon? Nais kong ihayag na hindi lang para sa aborsyon ng ospital na ito. Dinala rin dito ang mga tao, mga pasyente, at mga matatanda. Kaya merong ilang board. Then dahil ilalagay nila ang kanilang mga katawan dito. Joseph, ikaw ba ay naipit dito? Sumunod ka ba sa amin? Naipit ako. Naipit ka ba dito? Kung oo, sa halip na maglaro ka sa... Pulang pusa, bakit hindi ka lumapit sa mesang ito at suntukin ito dito? Okay lang, pwede kang kumuha ng oras ko. Magiging dito tayo sandali lang. Joseph, nakatira ka ba sa Hong Kong? Pare, random, pero parang nagkakasakit ako dito. Konti lang. Nararamdaman kong bumibigat ako at sumasakit ang ulo ko. Napakagaan, pero ano ba yun? Sino ka? Ito yung nagsabi. Nagpakilala na kami, pero ulitin ko. Ako si Steve. Nandito ako para idokumento ang ospital na ito at gumawa ng kwento. Kung maibabahagi mo ang impormasyon tungkol sa iyo o sa ospital, malugod kong tatanggapin ito. Oo, pareho. Ako si Josh at nandito kami para mag-shoot at makipag-usap sa inyo. Hintay, pasyente ka ba dito, Joseph? Pinasikat mo ang catwalk kanina. Maaari mo bang ulan doon para makipag-usap sa amin? Amoy mo pa ba ang amoy ng nasusunog? Like blasted, we're better to do. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng niyebe. Hindi ko alam kung ito ang sanhi ng pananakit ng aking ulo o pagkauhaw, kamatayan o iba pa. Dapat ba nating subukan ng DR60 at ilagay ito sa mas maraming mesa? Nakaupo dito. Yan ang sinabi ko. Sinabi ko sa iyo na nagsisimula ng sumakit ang aking ulo. Pinapakaba mo ako. Oh, may hinihinga ka na. May bagay doon kasi bumibigat ang ulo ko. Gawin natin ang DR60 sa mas malaking mesa. Oh, isa, dalawa, tatlo. Ito ay isang aparatong pwede mong kausapin. Pwede mong sabihin kahit ano. Ito'y makakakuha nito para sa atin. Tatanungin ka namin ng ilang mga katanungan ngayon. Sino ang kausap namin? Ikaw ba ay isang pasyente na namatay dito? Ikaw ba ay isang doktor?
O ikaw ba ay isang masamang espiritu sa kwartong ito? Gumagalaw ang mga. Hindi pwede. Kailangan kong patayin yon. Sinabi lang nito na gumagalaw ang mga manika. At may 3 manika sa kwarto. Baka tayo Makinig doon. sa likod. Yan ay kahibangan. Oo, pakinggan natin ulit yun. Hindi yun nagkataon, pre. Halika na! Ano ang mga Sansa. Ito na iyon ay kakaiba. sumasakit ang ating mga ulo dahil pareho ang ating sinasabi? Subukan nating i-playback ito at pakinggan ang ating mga sinabi. Mabuti siya ay hahawakan ka. Ano ang kaniyang sinabi na hahawakan kanya? Hahawakan kanya matapos ng mga manika, kaya tandaan mo si Joseph. Tinanong nila kung sino tayo. Maaring may 2 bagay tayong nakikipag-usap. Joseph, at baka ang mga espiritu ng mga voodoo dolls. Alam ko. Sa totoo lang, nagkakasakit na ako. Yung sabi, gusto mabangon. Mayroon na ngayon. Namatay ka ba dito? Oh, hindi ko alam. May narinig ako pero di ko naintindihan. Akala ko narinig mo ang tulong o oo ako sa dulo. Narinig ko ang isa sa 2 iyon pero baka wala. Pwedeng wala ito. Sa video na to, pagandahin ko para sa inyo mga kaibigan. Paalam sa akin ang inyong mga komento kung ano ang inyong naisip. Sige, lahat. Sige, nagsisimula na akong maramdaman na may sakit ako sa pagpunta dito. Oo. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa lahat ng alikabok, ang amag o Sa iba pang bagay? Ito ay negatibong enerhiya. Sinasakal ito talaga ang pakiramdam dito. Hindi ako pinatay na iyon ay kakaiba na maaaring maging anuman. Hindi ko alam o maliban kung sinusubukan niyang gamitin ito bilang pinatay. Pero siya ay patay na kung iyon ang kaso. Isang huling tanong, isang huling beses. Gusto kong sagutin ito. Tatanungin ko kung nagpapahina ka sa amin o hindi. At ito ay talagang mabilis. Simula na akong magkaroon ng sakit ng ulo. Dito tayo na 3, 2, 1. Ikaw ba ang nagpaparamdam sa amin ng sakit? Sa anumang paraan, pakinggan mo ito dahil nararamdaman ko rin, kaibigan. Ayaw ko nang manatili pa rito. Lumabas tayo dito pagkatapos nito. Parang may naririnig akong maliit na slink, oh. Yan, oh. Oo, may naririnig akong parang bulong. Oo, sobrang baba. Isa pa. Sandali, makinig. Naririnig ko. Hindi ko pa ito naririnig. Oo. Napakababa, oh. Sige, gusto kong marinig muli para masiguro kong tama ako. Oo, naririnig ko ito. Binubulong ko ito. Alin man sa 2 hula ko. Maaring mali ako. Pakipaalam mo sa akin ang tungkol sa audio na yon dahil may nararamdaman kami ng ilang uri ng paraan. Maaring ito ay wala, ngunit medyo kakaiba ito. Hindi ako magkakaila. Sige na nga sa tingin ko, tapos na ako sa kwartong ito, hindi ko sa tingin ko mananatili dito ng matagal. Oo, ayaw ko rin manatili dito. Tara na, umalis tayo. Oo, mag-impake na tayo. Ilabas na natin ito. Alis na ang detective na Spring. Sige. Yan ay maganda na saan kayo mga tagahanga ng Hawker Show. Magkomento na kayo sa ibaba.